Alright mga parechong, yan, welcome back po muli sa ating spear fishing na naman. So balik na naman tayo sa ating hanap buhay. Itong ating palaging ginagawa, yung palagi nating paninisid sa ilalim ng karagatan at panghuli ng isda. So medyo matagal yung upload natin guys, gawa ng nakailang araw na rin tayong buklo, hindi tayo nakahuli. Kaya pagpasensyahan nyo na kung delay yung upload natin. Talagang hindi talaga lahat ng panahon makahuli tayo. Talagang kapag dito sa karagatan, tiyagaan lang po talaga. So ito, magdadive na naman tayo. Solo dive tayo ngayon, wala tayong kasama. Andito tayo ngayon sa Basol ulit, sa Basol Island, sa tapat ng Surigao City. Nakalao tayo ngayon, gawa ng holiday. So araw ng kagitingan ngayon. Kaya nagkaroon tayo ng time para mag-spear fishing. So nung mga nakaraang araw nagda-dive tayo, kaya lang hindi tayo pinalad. Halos nakailang araw na sunod-sunod na rin tayong nagda-dive, pero talagang pang-ulam lang yung huli natin. Kaya wala tayong mapang-upload. So ngayong araw na to, babawi tayo. So sana makahuli tayo dito sa spot na to guys. Medyo malabo yung visibility, ayan. Tanaw na tanaw dito sa itaas. At medyo may agos pa yan, oh. So dito tayo magda-dive sa nakukuha na natin ng mga ilak, yung unicorn natin, pati yung tangigi natin, dito natin yung nahuli. So magda-dive tayo dito. Solo tayo. Sinubukan ko magpahila-hila guys, kaya lang walang kumain. Ito yung pahila-hila natin. Irintix yung pamain natin para sa needlefish or batalay or balo naman ang tawag sa amin. So dito tayo at tatry natin. Baka pala rin tayo ngayon. Nakailang araw na tayong buklo. So tara guys, at samahan niyo ko sa araw na to. Sana makadali tayo. At sana maging safe yung dive natin ngayon. Tara, let's go. Alright mga parechong, ayan po, halos naka-isang oras din tayo dun sa may malalim, nag-aabang ng isda na mapana. Kaya lang wala pong malalaking isda na nagpakita sa atin, kaya nag-decide ako na pumarito na lang muna tayo sa mababaw na area guys, para manghuli tayo ng pang-ulam, para hindi tayo ma-zero sa dayo natin dito sa area na to. At ito nga yung ating naging unang isda. Ang tawag po sa amin nito ay buntog. Ayan, paki-comment po kung anong pong tawag nito sa isda nito dyan po sa lugar ninyo. At ito na rin sa ating pangalawang isda guys, ay same pa rin yung ating napana, isdang buntog na rin. Madagdag. Grabe, batubal talaga guys. Walang masyadong panain sa malalim. Pwede na to. At dito naman guys sa dive na to ay andito pa rin po tayo sa may mababaw na area, at naghahan tayo ng isda na pwede nating mapangbenta at mapang-ulam na rin doon pag uwi sa isla. At eto nga, andito yung grupo ng mga ilak, halos tag isang kamay na rin yung laki. Kaya eto, namili tayo. At eto na rin yung ating naging pangatlong isda guys sa araw na to, isang good size na ilak. Pwede na to. Pagdagdag sa uli. At makalipas naman guys ang halos 30 minuto nating paghahunt doon sa may mababaw na area, ay bumalik tayo dito sa may malalim. At eto nga, sinalubong tayo ng grupo ng mga rainbow runner. Kaya lang namili tayo dito at hanggang hindi tayo nakapana dahil yung isda ay umabante dun sa may malalim. At dito naman guys sa dive na to ay nag-ambush tayo dito sa may malalim. At eto nga, may lumapit sa atin, kaya lang hindi ganun kalakihan, pero goods na pang ulam. Dalawang ilak, kaya pinana ko yung isa dahil ito yung pinakamalaki sa dalawa. Yan, katumal guys. Wala talagang malalaki. Ilak. At dito naman guys sa dive na to, nag-settle tayo ng pag-ambush dito kung saan natin napana yung ilak kanina. At eto nga, nag-abang-abang tayo dito para yung isda na pwedeng lalapit sa atin.
At pagkapwesto ko nga dito guys, may lumapit kagad sa atin. Grupo po ng mga slick unicorn. Halos nasa isang palad na po ang laki nito. Kaya lang, hindi muna tayo papana dito. At abang-abang tayo kung anong isda na pwede pang lumapit sa atin. At eto nga guys, hindi tayo nabigo dito. May lumapit sa atin, tatlong samaran or kitong, or ang tawag naman sa lokal na katawagan sa amin ay mga buras po. At ayan, pumana tayo ng isang piraso nito dahil malalaki na. Halos tag 1 kilo na po ang bawat piraso nito. At eto na rin guys yung ating naging unang isda na malaki na na-secure natin. Ay, thank you. Tuhuli rin tayo ng malaki. Another dive na naman tayo dito mga panachong. Nag-aambush ulit tayo at naghahantay ng isda na pwedeng nalapit sa atin. At eto nga guys, may lumapit nga sa atin, kaya lang hindi pa ganong kalalaking mga unicorn, pero kumuha na tayo ng isa para may pang-ihaw tayo at pang-ulam mamayang tanghali. Ay, kabi kami ikaw. Tubal guys. Pag-ihaw na lang natin to. Nahalian. After naman nating ma-secure guys yung ating unicorn, nag-dive ulit tayo at kumuha ulit tayo dito ng isang unicorn guys para maragdagan yung pang-ulam natin para mamayang tanghali. Pag-ihawin. At habang ako ay nagpapahinga sa ibabaw guys, may dumaan sa akin, grupo po ng mga rainbow runner, or kung tawagin sa ibang lugar ay mga salmon. At ang tawag naman namin dito ay salindato. At eto, nili natin tong isang malaki at napagandaan natin yung tama natin dito guys. Nice fine shot natin kaya hindi na po napanglaman yung isda. At na-secure na rin guys itong ating pangalawang malaking isda sa araw na ito. Isang rainbow runner or salmon or ang tawag sa amin ay salindato. Ang laki. Yan. Spine shot guys. Ang laki rin burana. At sa sobrang bilis po ng pangyayari mga parachong, hindi ko na po na-on yung camera dito sa pagpana natin itong rainbow runner dahil bigla-bigla po itong lumapit sa atin. Kaya eto, napagandahan natin ng tama guys. Natamaan natin to sa ulo kaya diretso tulog agad yung isda. Sapul na sapul. Meron na pala itong tama dati guys. Ayan o. Sugat na. Sa paglipat ko naman dito guys ng pwesto ay may nakita akong isang malaking goatfish, or ang tawag sa amin dito ay timbungan. Kaya lang hindi natin napuruhan na kawalang isda. At eto, sa muling pagbalik natin sa may babaw na area guys, may nagpakita ulit sa atin na isdang buntog, kaya kinuha ko na para pangdagdag sa huli natin guys. Pandagdag sa huli. Buntog. After ko namang mahuli guys yung isa, may nagpakita ulit sa atin, kaya ito, binanatan ko na guys itong isda na to dahil medyo may kamahalan din ito kapag na-ibenta, kaya goods na rin, panalo na rin ang isda na to.
A few moments later. Alright mga palechong, ayan, kakaahon lang po natin galing sa pag-dive. So ito yung mga nahuli natin. Bali may nadagdag tayong 3 piraso. Ayan, 2 rainbow runner, isang dapugan, at itong 3. Ayan. So nag-shutdown na yung camera natin kanina. Hindi na natin ito na videohan. Ito. Ayan, kakapalitan natin ng baterya, kaya hindi na tayo nakapag-video sa isda. Yung kanina natin, ito naman yung kanina. Tapos pagdagdag natin yung nahuli natin. Nanghalian muna tayo dahil alas 12 na po. Ito yung mga nahuli ko lahat guys. Yan. Sa morning dive, bali kakain lang muna tayo tapos magpapahinga. Magda-dive na naman tayo mamaya. Yan, mag-ihaw tayo nitong gangis, ayun, or 51 ang tawag nila dyan sa ibang lugar. Yung ganyang klase ng uri na unicorn. Eto guys, ito yung tinatawag sa amin na buntog. Medyo goods na rin po sa presyo ito. Ito po ay nabibenta ng 180 to 160 per kilo yung mga ganito. Ayan, talagang corridas mood na. Napakatumal kanina. Ito yung rainbow runner natin na malaki. Tapos ito pa yung isang rainbow runner natin kanina. Yan, nakaapat na tayo. Meron tayong malaking buras or samaral. Tapos itong mga pang-ulam natin. Ito, pang-ulam. Yan, ayos na rin. Nakaipon na rin tayo. Kala ko wala tayong mahuli. Napakatumal kasi. So, papahinga muna tayo. Tapos mamaya mag-dive na naman tayo. Ipon muna tayo ng lakas natin para sa next dive natin. Ayan, so prepare muna tayo ng pananghalian guys. Umulan na. So dito tayo sa Basul, sa Baybay. Diyan tayo mag-iihaw ng pangulam natin. Let's go! Ay, kalami. Ngaon. Ayan guys, yung aking ulam. Longganisa. At saka, ayan, inihaw. Inihaw na suran. Pasya. Huwag ko yun. Dali taba guys. After naman natin guys mananghalian at konting pahinga ay bumalik ulit tayo sa pagdadive natin dito. At eto, habang padilim na guys ay mas lumalabo po yung visibility dito. Kaya
hindi na rin po ako nagtagal dito sa afternoon dive ko. Ako po ay nakahuli lang dito ng 2 piraso. At eto, sa unang dive natin, abang-abang tayo dito guys kung ano yung isda na lalapit sa atin. At hindi rin nagtagal guys, may lumapit kaagad sa atin. Grupo po ng mga ilak, kaya inabangan natin dito sa gilid ng bato yung tamang paglapit ng isda sa atin. Good size na rin ang isang to guys. Ito po ay umabot ng mahigit 1 kilo. Kaya goods na rin. Panalong panalo na po sa pandagdag sa huli natin. Bali ito na yung ating naging pang 7 isda na malalaki. Ilak. Ilak guys, ayan. Malaki na rin. At sa kasunod naman na pag-dive natin dito guys, bali lumipat lang po tayo ng ibang pwesto at may nagpakita kagad sa atin dito na isang ori po ng unicorn fish na kung tawagin sa amin ay baka-baka. Kaya eto, tumabi tayo dito sa may malapad na bato at nagmistula tayong parang bato dito na hindi gumalaw para yung isda talaga ay tuluyang nalapit sa atin. Napakabagal po ng isda na to guys na lumapit sa atin. Talagang pinagmasdan po tayo kung ano yung galaw natin. Kaya ito, nagmistulang bato tayo dito at hanggang sa punti-unti itong lumapit at ayun, napana din naman natin itong isda na to guys. Papaalis na po sana ang isda na to guys at buti na lang napahabulan pa natin ng tira ang isda na to at hindi nakatagos ang 2 sima dito guys at buti na lang yung isang sima na nauna ay bumaon dun sa may malalim at sa sumabit dun sa kanyang balat kaya nakuha din naman natin ang isda na to. Munti ka na. Munti ka na guys. Hindi nakatagos yung flapper natin. Buti na lang kumapit pa itong unang sima. Masyado kasing malayo. Nakaisa.
Nakaisa pa tayo ng surahan. Woo! Oh. Ayan. Good na rin, malaki. Sobra to 2 kilo. Panalo na guys ang isda na to. Ito po ay umabot ng mahigit 3 kilo. Kaya goods na rin. At nakaboundary na tayo sa huli natin. Thank you Lord. Ang dagdag sa huli. Yan mga pare chong. Kakahingal. Napakalakas na ng agos. Yan yung huli natin. Nakadalawa lang tayo sa afternoon dive natin. Ito, isang ilak, malaki na rin. At isang unicorn. Ang tawag sa ganitong unicorn dito sa amin ay baka-baka. Para siyang baka. Ayan o, ito yung palatandaan na para siyang baka-baka. Yung sa may likod niya dapit, yung sa may bandang likod niya, meron siyang parang bukol dito. Kaya tinawag siyang baka-baka. Kahawig sa hayop na baka. So ito lang, uwi na tayo dahil lumakas na yung agos. Mahirap na makipagsabayan. Nag-cramp na yung dalawang paa ko. Ayan, nasugatan pa tayo. Nasugatan tayo dun sa isda, sa palikpik nya. Matulis kasi. Pagkatapos na ito guys, nagbiyahe na rin tayo pauwi dun sa isla. Bali, hindi ko na po nabidyohan guys yung mga kabuang huli ko. Kung ilang kilo po lahat yung naibenta natin dahil pagkarating ko po dun sa isla ay sumalubong po kagad sa atin yung ating mga suke na namimili ng mga isda natin. Kaya hindi na ako nakapag-video sa sobrang busy. Bali, yung overall na timbang ng huli natin ay umabot po ng 10 kilo. Hindi pa po kasama yung pang-ulam. At kumita tayo dun ng mahigit 2,000. Kaya goods na rin. Bawing-bawi na tayo sa konsumo natin. At may masarap na naman tayo na pang-ulam sa araw na to. Kaya ayun, thank you Lord sa magandang blessing na binahagi niyo po sa akin sa araw na to. At hanggang sa muli po mga parechong, kita-kits po sa next na episode po natin. Thank you for watching.